Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao Mindanao may adlaw. Yung alagad, Saldi Chato dito sa programang Kalambuan Daratanan. Kinisabang inyo higala sa kahanginan, Rafe Bermejo, may adlaw. O syempre, Kalambuan Daratanan, muhatod sa mga impormasyon, mga isyu butang sudnon, nga ikaw kitang tanan, adunay kalambigitan. Ang atog bisita, usa ka broadcaster, o usa ka commentator sa RPN 9 dito sa Siyudad sa Davao, sa subcommittee ka Barangay Oficial, Mr. Alex Alagon. Sir? Mayong adlaw kanimo Saldi, Raf, o sa ako ang idol nga si Ber Bermudez. Mayong adlaw ka na itong tanan. Okay, makauban sa bihapon nato, Salz, no? Ang atong bisita na itong mga milabayng episode. Walay lain kundi si Mr. Ber Bermudez, ang editor-publisher sa The Daily Tribune Davao. Mayong adlaw, Rafi. Mayong adlaw, Saldi. Mayong adlaw, Alex. Pasalamat ako daan. Kaya napunta diri sa Kalambuan Dalatanan. This is our job sa media to give information to the public. I hope we're doing our job quite enough for the public to understand. Okay. Muna siyang ang atong mga bisita basing matingala ang atong mga kaigsuunan, no? Ang media ang atong ginaimbita karon tungod nining period of our election diri sa atong dakbayan. Og Salz, ang atong mga pangutana, atong himuon siguro, we will make the same questions to both, no? Unahon nato kanunay pagpatubag si Mr. Kagawad Alex Alagon niya si Mr. Ber Bermudez. Okay. Sa way paglangan atong sugdan ang unang pangutana, Salz, no? Murag na namang gyud ta Lex o Sir Ber, no, sa ikaupat nga semana sa Pugnong Lugaynon sa atong kampanya. Unsa bay tanaw ninyo o inyong nakita so far, no, sa mga developments din sa atong kampanyahan na ito lokal? Usa no tubago na siya, Raf, no. Pasalamat po dai ko nga giimbita ko ninyo diri sa inyong programa. I think it's a second time to be with your program sa Kalambuan Dalatanan. Talking about aning election karon diri sa lokal, we're talking about Davao City and even sa mga neighboring provinces. So far, we are now entering the fourth week aning election. But so far, mura magwalay kalahian sa for the past how many weeks now that we are entering the fourth week. Because as we know, there's no election here in Davao. Coronation daw ang tawag. Coronation. Coronation. Because ang ato ang mayor, vice mayor, who is a comebacking mayor, may kontra. Koronahan na lang. Ang ato ang umabot po nga vice mayor, nga si ABC President Paulo Duterte, wapoy kontra. So, koronahan na lang. And we talk about the congressional seats sa first and second, first district o sa third district, murag wala po kayo'y kaning kumbate. Sa ngalan nga sa 3rd District, si Congressman Ungab, may kontra. Diri sa 1st District, alang kanako, opinion na po nako nga being Carlo being the incumbent, o nga si former Vice Mayor Louie Bungguyan, tinuod nga dugay na siya sa politika pero nawala man gud siya. O nga incumbent si Carlo na po'y matawag nato nga agig yun niya. So maglisod si Louie Bungguyan. So diri na lang sa ikaduhang distrito. Tungod kay taas nga hisgutana ng ikaduhang distrito. No, kay one-on-one between Milene Garcia, the incumbent congresswoman sa ikaduhang distrito, og si kining Joji Ilagan nga ning dagan na sa miagi. Pero daghan sila. This time one-on-one. Babae to babae. So kanalang siguro sa 2nd district ang medyo na ay kasikas. But the rest Hilom na. Mingaw. How about you, Sir Ber, sa observation niyo? Actually, Raf, yan din yung lagi nating pinag-uusapan dito sa nakalipas na 3 linggo na walang masyadong ang term kasikas, yun pala ang term doon. So I agree with that.
Kung meron mang significant development on the 4th week, we're entering the 4th week of the campaign, siguro yan yung sa City Council. Magkakaroon ng konting kasikas, ng excitement, ng curiosity, maybe trouble, political trouble in the future. Ang naging problema kasi dyan sa election ng City Council, wala kasing walang family planning, walang RH bill. Lagi nating sinasabi, Davao na una sa RH bill, may family planning. Ba't sobra-sobra yung anak dyan sa council? 8 lang dapat yung anak, ginawang 10 sa 1st district. Sa 2nd district, 8, ginawang 12. Sa 3rd district, 8 ang councilors, ginawang Yung hugpong, medyo yata nagkaroon ng family planning problem. Dinamihan nila yung anak nila at nag-aaway-aaway na yung mga anak. Nadidinig ko na, meron ng sinasabi na paano na to. 8 lang ang pagkain. Sino ang eldest dapat? Sinong favorite? Di ba? Depende din yan magkano ang allowance mo. Bakit sa kanya malaki? Bakit sa akin maliit? Bakit sa'yo? Wala. Tapos ang problema, meron na ngang sobrang anak. Halimbawa, 8 lang ang silya. Doon sa kainan, 10 man yung kakain. So mamaya na yung 2. Paano kung hindi na yan makaupo? Nadagdagan pa yung problema na yan, ha? Kasi nabalitaan ko, maliban doon, may 10, meron pang adopted. Pati yung mga, yung mga ulilang kandidato na walang matungtungan na stage, umaakyat na din dyan sa stage ng hugpong. This is something new to me. This is something that prompts me to ask many questions. Ano nangyari dito? Na talaga to si Mayor, he is capable of many surprises. Ang dami niya palang anak. Okay. Sabi ni Kagawad Alex Alagon na yung excitement nasa 2nd district. Bakit? Well, obviously, tungod kay kining si Milin Garcia, we in the media, we know this na daghang issue kang Milin. And the number 1 issue is kana lagi daw di makita. Okay. Dali duulan pero lisod pangitaon. So that is the issue sa 2nd district. Now, naay mga leaders sa hugpong nga ning dapig kang Joji Ilagan. And nasayod ta nga si Vice Mayor Rudy Duterte kontra ni nganong naman mo nganong mo laban mo dito nga dili man na ato ang kapartido, dili man na hugpong si Joji. So, naay matawag nato nga LQ. LQ? LQ. Lovers quarrel. Naay lovers quarrel. So, mo na siya karon ang nakita nako nga kasikas diha sa ikaduhang distrito. Kay naay membro sa hugpong nga mulaban ning laban kang Joji. Okay. Ano sa tingin mo, Sir Van? Alam mo, Raf, hindi naman siguro naging exciting yung District 2 dahil may ini-expect na sabunutan. Kasi ang mga babae, pag nag-away, it's always characterized with hair pulling. Pero talagang siguro, seriously, kaya medyo maganda, madaming tao ang tumitingin dito sa labanan sa District 2 kasi there is a sign that the incumbent may probably lose. Alam mo, pag ang champion may talo, laging magandang panoodin yan eh. People always root for the underdog. Gustong-gusto. Ewan ko, for some reasons, ang tawag ng iba dyan, crab mentality, gusto mo hilahin pababa. But whatever it is interesting. And then it's also turning out to be a little teleserye for many people. Kasi may mga twist and turns yung labanan sa District 2. Na, alam mo, mga pag sinabi mong may usapang kabit, asawa, medyo intriguing yan, controversial yan. Of course, I'm not referring to the marital, na context. I'm referring to political context that happened already in 1995. If you will remember, noong 1995, si Duterte was running for re-election under a unity ticket with Vice Mayor Louie Bunguyan. Pero maingay ang hungingong na merong ibang kandidato si Mayor Duterte in the person of then City Administrator Bendy Guzman. So, yung may matatalo na si Bunguyan, naging interesting kasi yung champion matatalo eh. Tapos ang makakatalo, tinatawag nila na mistress, kabit. Musulti pa si Mayor Duterte sa una, lami manggod ang kabit. So, he was bringing the excitement to a higher level. Itong sa District 2, what I gathered,
before this show is that si Mayor yata is going to District 2 to campaign heavily for Congresswoman Garcia, their candidate against Joji Ilagan Bian. So this is now turning out to be more exciting. Lilipat na siya doon. But I wanted to look closely ano ba talaga ang magtutulak kay Mayor Duterte pumunta sa District 2. Iniiwanan na niya ba tong District 1 dahil tingin niya lahat na ng ginawa niya parang hindi yata makaungos yung kandidato niya eh. So, mahirap naman na matalo yung kandidato niya dito sa District 1, si Vice Mayor Bunguyan against Carlo Nograles, tapos matatalo pa siya dun sa District 2, biglang matalo si Congresswoman Garcia kay Joji Ilagan Bian. So, if it is true, if it is correct, nalilipat si Mayor Duterte sa District 2 to campaign heavily for Congresswoman Garcia, I think that is the correct move. Kasi isave mo yun, doon ka may panalo eh. Baka masyado ka mag-concentrate dito, hila ka ng hila kay Vice Mayor Bunguyan, hirap na hirap, tapos napabayaan mo yung kandidato mo sa District 2, lalong magiging yan. It's very difficult later on after the elections to explain ano nangyari sa Hugpong. Gingon karon ni Joji Bian nga she's like fighting the gods of Olympus. O say imong komento ani Kagawad Alex Salgo? Fighting the gods of Olympus. No, may bagong palabas ron. Olympus has fallen ba to? Nakasulti siguro si Joji Ana. I think that is quoted sa iyahang interview dito sa isa ka national newspaper, no? Well, obviously, ang kontra niya is a big organization, Hugpong. No? And gikumpara niya sa Olympus nga, di ba, ang Olympus lugar man na sa mga ginoo sa Greek mythology. Nga di basta-basta gyud nga ginoo god, di gyud na mapatay. So, it's fighting like David and Goliath. Bugat yun. Kabalo siya. Nakasulti siya ni because she knows now nga sa iyahang yagian karon mura siya nagsakag Mount Apo nagtiniil. Lisod. Sa mo server. Sa mo komento. Actually, yung statement na yan na pinrint ng Philippine Daily Inquirer, statement ni Joji Ilagan Bian in relation to her candidacy against Congresswoman Garcia, that it's like fighting the gods of the Olympus, is the best evidence na exciting ang fight. For a national paper to pick up this story, recognize nila, this is the interesting fight in the elections of Davao. It did not mention any other fight in Davao City. It mentioned about the Bian versus Garcia. If that is not a sign, I don't know what is a good sign of a good fight. Pero makikita mo dyan yung medyo crafty na politician si Joji Ilagan Bian. Because when you say a statement like that, gods fighting the gods of the Olympus, you're getting to be controversial. You're getting media attention. And she got media attention. So, yan ang una niyang na-achieve dyan. So, nakukuha na niya ang attention ng mga tao. Pangalawa, she is projecting herself as an underdog. Alam mo naman ang Filipino psychology, they root for the underdog. So, pinuposition niya ang sarili niya na siya gamay na tao, like what Alex said, this is like a David and Goliath fight. So, kanino ka mag-cheer? Di ba? Pag naglaban si David at Goliath, mag-cheer ka doon sa mas gamay kay David. So, these are telltale signs that Joji Ilagan Bian is learning fast and maybe on the road to a successful campaign. Doon sa statement pa ni Joji Bian nga ilang gihuptan ang gahom susama sa ilang katungod sukad sa ilang paghimugso. So, ginaingon nga adunay mga pagpanghulga ngadto sa mga tao nga openly nga wala suporta ba ngadto kanila. Ginaingon ni Bian atol sa interview sa Philippine Daily Inquirer. Say imong reaction na Kagawad Alex Salgo. Well, ang kaning election all over the Philippines murag it's more fun in the Philippines lagi labi na kining election nga it's been a time immemorial nga kung naaga ni kontra ni mga posters panglangkaton dapat maanad na si Joji Ilagan because this will not be the first time as long as she will run
for a public position dire sa not only here in Davao City but even the whole country, nahimo na natong kwan kanang nauso ng kanang dautay, langkatay, and you know napagway madungog natong istorya, especially sa kining mga barangay officials na who are mostly naman siguro sa barangay officials are under the hugpong banner na kung dili daw musuporta sa i-endorse ni Vice Mayor Duterte na tanggalan daw mga kota, tanggalan daw well they are hearsay, no, dinungog ra nang madungog ra nato na siya. So probably this is one way nga nakaingon si Joji nga kaning mga gipang mention niya sa itong interview niya sa national newspaper. Imong komento sa ba ni Sir? Like what I've said kanina, medyo bumibilib ako kay Joji Ilagan yan. Kasi this is another way to be controversial. Palabasin mo na inaapi ka, so pinoproject mo yung kabila na mga tyrants, so you are now trying to get the sympathy votes here. But you know, when you say na sinisira ang poster mo, mukha kang api, sinasabi na yung mga nagsuporta sa imo, ipangtangtang diya sa mga barangay gobyerno or whatever. On the other hand, ang sinasabi mo dyan, winner ka. Kasi bakit nila sinisira ang poster mo kung natatalo ka? Bakit nila tinatanggal yung mga taong sumusuporta sa iyo kung wala kang pag-asa manalo? So, this is a very good psychological warfare now being employed by the Bian camp. I think the Garcia camp has to respond if they need to get some kasi nasanay sila na lagi silang lamang eh. Parang ngayon na naman yata sila na-challenge ulit. If I remember right, huli silang natalo dyan noong 1987. Yung nagkumpiyansa si Nonoy Garcia, tinalo siya ni Nelo Mascarino. But Congressman Garcia, the father of Mylene, was able to launch a successful comeback in 1992. All the way na yun, dire-diretso na yun. From Nonoy, 3 terms, and then from Vincent, 3 terms. Now it's Mylene gunning for a 3rd term. So, ang sinasabi ko dyan, dahil nga sa haba ng panalo mo, baka hindi ka na nasanay paano matalo. Kasi you have to learn also how to be at the disadvantage so that you know how to react. Eh si Bian, nakatulong sa kanya yung dalawa niyang talo. She learned her lessons very well. Now, she seems to be doing all the right moves. Dahil hindi naman madidinay, nakuha na niya ang atensyon ng publiko. Okay. Dito ko sa Barangay Calyawa kaganina Salz, no, na-witness na ko itong ginasulti ni Kagawad Alex Alagon ni Server nga doon yung mga posters nga gipanggisi, no, si Joji Ilagan. Hindi kaya si Bian din nagpunit niya. Hindi na. Anyway, according to her, no, dito sa iyang interview gihapon with the Philippine Daily Inquirer, nga nadismaya siya, no, nga mutanaw sa iyang mga posters nga gipanggisi. Hilabi na kadtong usa ka insidente nga ginatanggal tong mga contract workers sa barangay tungod lang sa suporta sa iya. Unsa imong ika-komento niya ni sama sa sultinan nako ganina nga wala gito nga kung ang mga pamaagi sa iyang kontra nga kaning panglangkat, siyempre, you feel bullied, madismaya ka. But, as what Ver mentioned earlier, nga, if you think of this as a positive, tanaw ni mga posible nga positibo ni nga epekto sa ibong kandidatura. Kaya nga nung langkaton man na siya, kung wa siya pansina or kung ang tanaw sa kontra, nga easy nga pilihon si Joji, anong panglangkaton man na, di ba? Pasagdan na lang unta. So, it shows nga, kung tanawon lang sa other point of view nga, pwede pod nga tanawon ni Joji, nga, uy, nakuhan ko, sa gingon ni Ber nga, napansin na siya, nga, di basta-basta pod si Joji nga pasagdan lang. No? Nga, musukol yun yung bayanan ni. Sinabi natin, job tiering, poster tiering at saka yung job contract termination, sir, ano masasabi mo dyan? Kung ako kay Garcia, sasabihin ko dyan, naunsa ka? Basig ikaw lang nag-isip. Ano ako man ipasangilan mo? Basig printing press pod. Kay sige sila pang-kisi, para order na pod ka. Hindi natin, depende yan how Garcia will react. But you know,
this is now a battle of, this has become a mental game, a saywak. Okay. So, kailangan dito, medyo sharp ka dito sa mga nangyayari. We give the upper hand now to Joji Bian in terms of coming up with all the tricks to get attention. But you cannot discount the ability of the Garcia camp. Mga veterano din yan eh. Meron pang mahabang panahon na iiwan. There's about 3.5 weeks to go before the election day. Who knows, meron din silang nakareserba against Joji Bian. And we do not know. Kasi si Joji Bian has never been subjected to a counter-attack. Hindi natin alam paano siya mag-react pag siya naman ang inatake. Ngayon, yung tungkol naman doon sa termination, I think kung talagang serious yan, hindi lang yan for cinematic or controversial effect, dapat idemanda na natin sino yung nag-ano. You can go to the ombudsman, you can go to the COMELEC and complain, hey, ano ba nangyayari dito? Diba? This is abuse of authority. So, ano yun, doon natin, but so far, walang ganun, puro lang pang media. So, this is, to me, still a saywar. Doon ay balita nga doon na day gihimong SWS survey din is Davao City, no? Doon na kabay naibawan ini, kagawad Alex Salagot. Actually, to be honest, wala ko kubalo na survey. But if ever there is a survey sa SWS, kung sa may mga resulta na, you know nga SWS survey are perceived to be credible. I do not know. I don't have any knowledge nga na survey such as that. Okay, how about server? Honestly, Raf, I have heard about it and I hope it's true. Kasi we know that how credible SWS is. Madami kasing nagsasabi ang survey daw pwedeng pekin, depending nga kung sino ang gumawa. But with SWS, I don't think it can be questioned kasi may track record na yan. Ang yung may taong naniniwala sa survey, may politiko na naniniwala sa survey, meron ding hindi. So, depende yan. Pero ang lagi ko lang masasabi, gaano ka-influential ang survey. Pag nag-uusap ngayon, sino ba ang lamang sa senatorial elections, for example? Sasabihin ng tao sa iyo, si Loren, si Cheese, saan galing yan? Di ba sa survey? Si JB Harris ito ba makakapasok sa Magic 12? Oo, sa tingin ko, sino na naman nagsabi nun? Survey. Uy, mukhang tagilid si Subiri, baka hindi makapasok sa number 12. Sino na naman nagsabi ng survey? That is how effective a survey could be. Pero yung effect ng survey, depende yan sa pag-manage. Kasi pwede din pag nakita mo, yung favorite candidate mo, nando sa number 12, 13, 14, or sa council na sa 8, 9, 10, baka maski wala kang planong bumoto ka. Kaya nga minsan, pwede mong sabihin na palabasin mo, may tulog ka, para yung mga supporters mo maglabasan. Para iboto ka. Nakakatakot din minsan i-project na masyado kang lamang kasi baka yung mga botante mo hindi na bumoto. At total, daog naman ang kandidato na kung anong muboto pa man ko, di na lang kung muboto. So, yan ang mga epekto ng survey. Do you think nga ang atong mga katawhan andam na o kadto na sila mga kaugalingong decision sa pagboto o si kinsa gyud ang kandidato kagawad Alex Salagot? Well, pagsugod pa lang sa kampanya, even before sa kampanya, tatanaw lang na ako with based sa mga previous nga mga election na siguro na yung mga nahipatak sa ilang mga kasing-kasing sa una-una. I think nakaplastada na siya except for the councilors. Okay, kung kinsay ulang unahon or even sa senatorial candidates, isa lang na number 1 antod sa 12 ka kandidato. But right now, sa congressional, nakakuha na siya. Nakahanay na, kumbaga. Sa mga server. Ang talaga magandang tingnan dyan sa survey pa din. Makikita mo man sa percentage of undecided votes, gamay na lang ang nabilin. Usually 2%, 3%. 3 weeks into the campaign, pag mga posisyon na katulad ng mayor, congressman, governor, vice governor, yung mga single seat position, I think the people have already decided sinong iboboto nila dyan. Yung mga undecided dyan, hindi, bihira yon as far as I'm concerned. For example, in a fight like Carlo and Louie Bonguyan, hindi pa ba kaya nakadecide ang tao dyan? Baka hindi pa naglalaban yan, nag-decide na. Baka nung wala pang kalaban si Carlo, nag-decide na yung mga tao kung sino iboboto nila. So, kaya nga medyo si Louie biglang naghabol because he only made his intention known on October 5. Hindi pa siya nakaka-put up ng good reason bakit siya tumakbo.
Di ba? Ang lagi ko lang nadidinig, pait ta. Ano, bakit pala pag pait ka, magtakbo ka? So, hindi naman ganun kasi yun eh. So, that has been October, November, December, and then plus 3 months of this year na 2013. I want him to tell us bakit ka talaga tumakbo. Di ba? Kasi importante yun eh. So, otherwise, I don't see any good reason bakit mag-iiba pa ang desisyon ng tao. And at this point, we are slowly inching into the stage of irreversible. Na pag yan na ang score, hindi na, kumbaga sa basketball, masyado nang lamang ang team, mag-uuwian na tao. Tapos na yung laban eh. Yan ang nangyayari ngayon sa District 1. Doon na lang yan lilipat sa Coliseum na kung saan naglalaban si Bian at saka si Garcia. Kasi doon maganda pa ang laban eh. Yan ang nakikita ko dyan. So, I think people have more or less decided. Ngayon, gusto ko lang idagdag yung sa council. Yung council kasi, katulad ng sinabi ni Alex, medyo hindi pa nakaka-decide. Ang napansin ko dyan, pag ang tao nag-decide sa council, 8 seats, dinidecide nila 4 lang, 5. So, ang undecided dyan, yung last 3 slots. Pero sabi may favorite councilor sila. Favorite ko si Mabel kasi guwapa. O di yan, sigurado na iboboto mo dyan. Favorite ko si, halimbawa, si Small kasi isog. Di yan. Pero hindi yan nakakompleto. If you will remember, yung sinusulat pa ang pangalan doon sa balota, madaming hindi nakaka-fill up ng blanks. If there are 8 councilors, hanggang 5 lang. If there are 12 senators, hanggang 8 lang. Typically, it's always like that. I think that is the battle there. But the problem now with this election, automated, shading to eh. Pwedeng lumagpas. Ang daming ang inampo ni Mayor Duterte sa hugpong at ang dami niyang anak. Nagkaroon siya ng overpopulation. So, yung balota nila, pwede ma-invalid yan. Kasi 8 dapat iboto. Baka mamaya mag-shade yan ng 12. O isa, boto tayo ng 8, mamani anak. Boto pa tayong 2, mani extended family. Boto tang additional 2, mani ampon. Patay ang balota. That is the problem there. Imo bang makita sa kagawad Alex sa Alagon kining taas nga turnout sa umabot ka election Mayo 3? Well, turnout sa mga mamoto. Karon Mayo 3 eh. Diri sa Davao, opinion lang po na ko nino nga diri sa first district murag sa atong tanaw murag minus ang turnout. Why? Kabalo na sila sa sa kaning resulta. Unless lang sa kaning sa councilorables nga gusto gyud nila nga padag-on mga to dito, pero ang dula man gud is diri sa first district kaning yung congressman. So para kanako lang medyo minus ang turnout. Pero diri sa ikaduhang distrito murag diha ang kaning high turnout tungod kay duha ka grupo nga gusto gyud nga mudaog. And in the third district murag gamay pod. Kay murag wa lagi away. Kung kamo gayo away way lami. So way mangadto. So ako opinion ra po na kanako. Okay, sa imo ha, Sir Val. I agree, Saldi, with what Alex has said. This could have one of the lowest turnouts in all elections that we have lately. Pero ang gusto ko nga ikampanya, dapat maintindihan ng tao, if you want to really exercise your right to vote and choose your leader, this is the time to vote. Kasi napansin ko, noong 2010, yung election natin sa barangay, after the May presidential election, ang baba ng turnout. So, ibig sabihin, madaming hindi bumoto noong 2010 October, barangay. So, pag hindi na naman bumoto ngayon yan, 2013, 2 successive elections hindi ka bumoto, tanggal ang pangalan mo sa listahan. Ngayon, kung dadating tayo sa next election natin, 2016, wala na yung pangalan mo dyan. Importante na nandyan yung pangalan mo dyan because a presidential election is always the most important election in any citizen's life. Kasi pipiliin natin kung sino ang magiging leader ng bansa natin. Kumbaga sa basketball, pipiliin natin kung ito na ba yung swerte natin na makakuha tayo ng Michael Jordan, makakuha tayo ng Kobe Bryant na pwedeng iangat yung country natin. Lagi nilang sinasabi, Pilipinas walang pag-asa. Matagal daw, kailangan ng giyera, revolusyon para umasenso. Hindi totoo yan. Kumuha ka lang na magaling na presidente,
tapos na lahat yan. Kasi lahat yan nagsisimula sa liderato eh. Pag maayos ang liderato, maski ano pa yung problema na yan, masusolve yan. Meron bang problema na hindi masusolve? Lahat yan may solusyon. Ang tanong, meron ka bang tao na magbibigay sa'yo ng solusyon na yun? That is always the question. Okay. Daghan pa tayong mga pangutana Sals no kay Mr. Alex Alagon kay Mr. Ber Bermudez apan na ato sa nga tagagigayon ang atong mga pipila ka painumdom no. Mag-break ko sa tayo maghawa balik dayon ta. Kalambuan, dalatana. Kalambuan, dalatana. Balik ta sa atong programa Kalambuan Dalatanan. Salds atong ibalik ang atong mga pangutana kay Mr. Alex Alagon o kay Mr. Ber Bermudez. According to survey, ang programa sa scholarship usa kuno no nga mao'y magdala sa usa ka politiko makapaduol ngadto sa mga butante. Unsa imong ikasulti ni Mr. Alagon? Agree kay Kuana Raf because kultura natong Pilipino nga one of the basic needs nga gi-consider gyud nato is education. No? Matag pamilya, mangutang na lang para makapa-eskwela gyud sa ilang mga anak makatapos sa kolehiyo. So sa usa ka politiko, pananglitan ako sa ka pamilya, head of the family o sa ako ang banay. Kung kinsay makatabang kay lisod magyud kayo magpa-eskwela karon. No? Lisod kay magpa-eskwela, especially the tuition fees are increasing every year. Nga kung adunay mga public servant nga makatabang sa pagpa-eskwela sa anak, no? So welcome kayo ni sa mga kanatong mga Pilipino. Sa masagong giingon, basic need ang education. So, kay maglisod man pagpa-eskwela sa atong anak, yan na ay politiko nga makapatabang sa pagpa-eskwela sa atong anak, ay kwan kay na siya. Big point kay na siya, dako kay ng puntos alang sa politiko nga naghatag og kaning ingana nga programa. Okay. Sir Ber, your comment. Actually, parang, alam mo yung kanta na beg, steal, and borrow. Yan yung education. Yan ang isa sa gastos natin na pwede natin i-beg, steal, i-borrow. Pwede nato ipanglimos, pwede tang mangawat para lang sa tuition, pwede tang mangutang para lang sa tuition. Kasagaran ba inahan ng bubuhat ana eh. Mamunay ang rattle good ang mga inahan. Basta tuition pina, basta enrollment na. Kasi ang problema talaga diyan, yung mga kanang mga dato, di man na sila problema sa tuition bisag 50,000 ang tuition fee, 100,000 dato sila eh. But you have to understand na mayroong pobre. And in the Philippine system, ang elementary at saka high school, may public school. Pagdating sa college, wala eh. So, tayong mga pamilya, kung pobre ta, naanad ta na dili na appeal sa budget na to ang tuition fee. Eh na may public school elementary. Pag human elementary, na may public school sa high school. Pagdating sa college, diha na ta maka-feel na naadihay problema. So, diha na gisulti na ako. Limos na ta, ngayo ta, mangawat na ta, mangutang na ta. Yan ang problema dyan. That's why it is very novel or it is very timely that a congressman starting from Boy Nograles has thought of college education as one of his major programs.
Kasi hindi nakita ng madami yan eh. Dapat kasi talaga, pati college, ano na yan, libre na yan. Di ba? Pero ang nangyari kasi sa atin, hindi eh. Ang katwiran, makatapos lang ng high school, okay na. But who said that your life will be better basta natapos ka lang ng high school? Hindi naman ganun yun eh. Ang talagang sistema ng Pilipinas, ng society natin, kailangan nakititulo. Ang tawag diya sa una, kinanglan, titulado ka. So, everybody wants a college education. But the problem is, can you really afford it? Because nasanay ka na libre nung elementary, na public school, libre nung high school, na public school. So, para talagang yung politician, parang, uy, ito ang nakasolve sa problema ko. Ikaw pa naman ang taong hindi mo makakalimutan sa buhay mo. Yung natulungan ka at the time of your need. So, that is really one of the best secrets why politicians who went into scholarship became very successful. And ang pinag-uusapan nating scholars dito, if we talk about the Nograles Scholarship, is 20,000 plus, 25,000. So madami na yan. Yung panahon na kailangan nila, meron palang Nograles Scholarship. Si Mayor Duterte has the resources. Minsan kasi may pride siya eh. Pag naunahan siya ng kantsaw, ayaw na niya lalo gawin. That's why ayaw niya ng City College. I think that is something that he should have done long. So from the time na binigyan na ang Davao ng malaking share sa internal revenue ng national taxes, that is 2 billion per year, how much do you need to operate one college? It will not take you probably 100 million or 200 million. Bakit hindi mo ilagay? Hindi meron tayong Davao City College, at least, yung mga bata na mga matatalino, meron silang pupuntahan. So, we have USEP, which is a state university, but lower tuition fee lang yan. Hindi yan ibig sabihin na libre. Meron tayong UP, but how many slots can, out of the 50,000 students wanting to go to UP, ilan lang ang makakapasok? 100, 200? Paano naman yung iba? So, may deprivation doon. Buti na lang, may scholarship ngayon. And we need more of this. More than what Nograles can give. Pero kung sabihin mo, tulungan mo ko, kailangan kong tuition, kahit taron, paano na yan? Hindi mo na mag-aaral yung anak natin. That is the problem there. May namduman ako itong interview na to kay Congressman Carlo Nograles. Usa sa mga rason nga nung gusto siya magpa-re-elect, dili siya gusto mawad maundang no, sa pag-eskwela katong 8,000 ka mga scholars. Yan, nadungog po na ako ang rason ni Vice Mayor Bungguyan. Dagan sa Congress kay moingon Mayor. Anyway, last episode, Salz, speaking of scholarships, no? Last episode, atong gi-congratulate katong may graduar dito sa USEP, no? Sa University of Southeastern Philippines. Particular katong 26 ka mga cum laudes o katong usa ka magna cum laude. Karon, Salz, gusto na ko i-congratulate siguro katong mga ni-graduate po diri sa UP Mindanao, no? UP Mindanao. Oo, doon na tayo upat kami graduate sa UP Mindanao gikan sa Nograles Scholarship Program. Mao ni sila, gusto na po i-congratulate sila Flores Colin, who graduated cum laude, si Flores Eunice, graduated cum laude, si Munduyo Rod Norbert, graduated cum laude, ug si Mascareñas Milona Grace, graduated cum laude, all from UP Mindanao Salz. Congratulations. Oh, congratulations dia kaninyo. Ug akong ipadayon ning atong mga pangutana kang Mr. Alex Alagon kay Mr. Vermer Montes. Matod gihapon sa survey, kining matod sa uban pod nga pipila ka mga political observers nga kining sports dome usa po daw kamatang sa project, no, susama sa scholarship nga makapaduol pod ngadto sa mga politiko, ngadto sa ilahang mga butante, no, tungod kining sports dome makahatag og dakong impact ngadto sa mga mumuboto. Unsay imong reaksyon ni Mr. Alex Talagan? Kining sports dome, dugay na kayo ni siyang issue nga ginamulo sa mga katawan diri sa dakbayan sa Davao. Because not only here in Davao City, I guess sa whole Philippines, maski mga nugbo tanga tao hilig tag basketball. Diri sa Davao, it's only now that we have a sa USEP sports dome nga naka-invite na ta. O I think nahitabo nga PBA games diha, nanabay nahitabo or Konserto. kung mga concerts, no? In fact, katong mga langyaw nga mga na singers, no? Air supply ba tong naka tugtog na diha. So,
we need a space nga dako gyud nga lugar nga kung dili lang basketball, kung dili kanang mga I don't know, pwede ba na sa convention or mga concerts, that this city kadako sa atong city, the biggest city in the world. Unya, watay kaugalingong sports dome. So before that, sa sports dome sa Yusef na itabo, sa Panabo, mas may pang Panabo kay naay sports dome. Unfortunately, nga tong Artica naa diha pero wa man magamit, no? Kay for some reasons Himo niya ng crematorium. himong crematorium. So wala mapadayon, but pasalamat lang ta nga natukod kining Yusef Sports Dome. Tama ka, Ralph, nga nai-impact because dugay na ni nga pangayo sa katawan sa Davao o karon nahatag. So kung ang kisay pasiugda na, may lain si Speaker Boy Nograles man gyud ang nagpasugod ana, makaingon ta nga nay tawag na utang kabubuton nga pinagi sa lihok ni former Speaker Boy Nograles. Natay matawag nga kaugalingon nato diri sa Davao. Di na ta ma-behind, no, sa mas gamay pa nga syudad compared sa syudad sa Davao. Okay. Sir Ver, your comment please. Actually, ang sports dome, kaya yan hinihingi ng tao kasi unang-una, mahilig tayo sa sports like sa Alex was pointing out earlier. Pangalawa, kasi gusto, ano yan that is a tourism come on. For example, pag meron kang palarong pangbansa which could attract up to 5,000 or 10,000 athletes all over the Philippines, is spending, let's say, 1,000 each times 5,000 whatever. So we're talking of 5 million. Nakikitain ng hotel, nakikitain ng taxi, nakikitain ng mga restaurant dito sa Davao. That is a big tourism come on. So, hinihingi yan ng tao, lalo na yung mga nasa tourism business, kasi dyan nila nakikita yung income nila. Pangutan ng taxi driver, pag na ay convention, na ayahay sila, uli na dayon, pag sayo pa, kay boundary na Kunya, ang uban, ang mga kugihan, ang income nila mag-triple, mag-4 times pag na ay convention. Nagipangayo na sa mga tao sa Davao, ikaduwa. Pag concert organizer ka, magpa-concert ka dito, dahil ang liit-liit ng venue mo, like Central Bank, yun lang meron tayo before we had a dome. So kung 1,000 lang ang comfortably seated sa isang concert hall, magkano ang ticket para mabawi mo yung halimbawa 1 million na babayad mo sa mga air supply, sa mga cascades and etc. Or Gary Valenciano or Ann Curtis. 1,000 each. So, konti lang ang maka-afford ng 1,000. Pero, kung meron kang Yusef Dome na merong 10,000 na capacity, maski 1 million pa ang singilin ni Ann Curtis, 100 lang ang ticket times 10,000, you make 1 million. Bayad na siya. Gawin mong 120 ang ticket, 20 pesos, ang kita mo sa kada tao times 10,000, that is 200,000 for your pocket. Of course, she is not 1 million, probably half million. That is the point. Pwede mo pa ibaba ng 50 pesos yung ticket. Something that you cannot do pag maliit yung venue mo. Kasi i-charge mo yung sinisingil ng artist mo doon sa mga manunood Importante yung dome. Madaming reason yan. I can mention many other reasons why you need a dome. Kung hiningi yan ng tao, of course, we should understand why. Ngano ka kagawad Alex Alagon nga nahimo magyuding issue sa pila ka mga katuigan kining sports dome. Sa tanaw. One reason is that the local government walay dili gitagaan og priority, no? Ang kaning tawag ng sports dome. Nagkaroon tag supposed to be unta nga sports dome during the time of former Mayor Bendy Guzman, pero wala gina nakatiwangwa. So ang mga tao sama sa gingon sa unahan nga nag-desire gyud og kining venue, lugar nga kung diin dako gyud nga nay capacity nga maka-house og mga tao nga makatapok ta diha so that we can invite whatever activities, mga dagkong activities. So that is why nga kaning sa Yusef again, ako saludo ko ana sa kay former Speaker Boy Nograles nga he initiated that. Pasalamat nga
adunay usa ka buhi Nograles nga nagsugod ana. And naa natay sarili natong sports dome for Davao City. Sa mga server. Alam mo, ang question is nga nung nag-drag on ni Dugay ng away or kontrobersya ba hindi sa issue sa Sports Dome. It's because it is in relation to the Nograles-Duterte rivalry. Kung mapapansin nyo, lahat ng ipropose ng isa, ayaw nung isa. And magawa ng proposal, mahilig sa project, si Boy Nograles. Buhat si Boy Nograles ng Oplan Kalsada, di na maayo. Pangutanhon ni si Duterte. Buhat si Nograles ng scholarship, panay pondo. Sulti ni Duterte. So, ganyan na nangyari. Ngayon, I have been in the practice of journalism since 1990. In 1990, I remember Speaker Nograles proposing a sports dome for Davao City. Ano expect mo? Di ayaw na naman ni Duterte. Kasi Nograles will take political credit out of the project. So, ang ginawa niya, nag-hardline na siya. Wala na sports dome. So, yan ang ginawa niya. So, hindi ko alam na gano'n pala siya firm dyan sa opposition niya na nung tumayo na yung Artica Dome ni who is supposed to be the party mate of Duterte, si Mayor de Guzman, yung ayaw na naman niya. So, he created so many alibis not to pursue with the Artica Sports Dome. That Artica Sports Dome could seat 12,000. Ang roof niyan, ang atop, muana ng atop na para open air ka na, di na kinanglan ng lighting. Pag nag-ulan, balik na po ang atop. That's a very modern sports dome. Ang ganda-ganda ng lugar, malaki ang parking area. That was the chance of the MAA Diversion Road to become economically progressive dahil sigurado tatayo na ang hotel dyan, tatayo na mga restaurant dyan, etc. Pero pinigilan kasi monument of corruption daw. But after the Ombudsman cleared the project from any irregularity, hindi pa rin inano ni Mayor Duterte. Again, it's because of politics. He cannot accept that Artica Dome will be credited to the name of Benjamin de Guzman. Anong sinabi niya sa atin? Buhat kung akong sa kagalingong sports dome. He was mentioning doon daw sa UP Mindanao, Katalunan. So, nagkaroon yata ng land problem and I am talking of 2001. And that's a good 12 years ago. Nakalimutan na naman niya yung project. So, ewan ko for anong ginawa na naman ni Mayor Duterte ikot siya ng ikot. Hanggang ngayon, hindi na niya minimension yung sports dome. Pero hindi ako naniniwala na ayaw niya ng sporting facility or modern facility. Kasi inayos niya yung Almendras Gym. Kaya lang parang naging matter of pride na to . But you have to credit Boy Nograles. Kung makulit si Mayor Duterte, makulit din to si Boy Nograles. Ipinilit din niya yung sports dome. When he was speaker, when he has access to the funds of the national government, he took how much? 300 million of the national government funds and brought it to USEP. That is already a national government territory. Inside USEP yan . So hindi yan basta-basta mapipigilan ng city government. Unlike yung Artica, city government yun . That is well within under the control of City Hall, well within under the control of Mayor Duterte. He can decide, ayoko gamitin yan at wala tayong magagawa. I think this is something that I hope one day na tigilan na natin yung politika. We need that dome. Hindi, maski may USEP na tayo, meron pa tayong Artica Dome and there's nothing wrong with that. That this is the golden opportunity to make the area of MAA more progressive, to decongest downtown area para maging viable ang hotel dyan sa lugar na yan. Put up that Artica Dome. That will be a better venue for many events like PBA, like concert, like political rallies. There are many reasons why you need an Artica Dome. Gingon ni former Vice Mayor Luis Bunguyan, gikinahanglan din sa siyudad sa Davao og 5 ka congressional district. So, unsay imong gisulti? Pabor ka ba ni? Sayang gisulti? The more congressional districts 5 there will be, mas maayo para kanato. Why? Because every congressional seat, or congressional districts allocated na og 70 million. So right now we have 3 districts. So 3 times 70 million, that's only 210 million. Although dako na siya. But if you will add another 2 districts, that will be another 140 million. So
I agree with that na dungagan. And besides, to create one district is about 250,000 residents. So we are now what 1.5 million. So viable na kayo to add additional 2 districts. Pero as to where boundaries, wa kabalo, but my opinion for that is that I agree with that. Same mga server. Uyon manggod ko saldi diha ka ng proposal ni Vice Mayor Bungguyan na muhimutang 5 districts sa Davao City from 3 to 5. Pwede pa nga 6 actually. Kasi ang sinasabi ng requirement dyan, 250,000 population, entitles a locality to additional 1 congressman. And 1 congressman is entitled to 70 million per year. So, ibig sabihin, dagdagan natin ang congressional district natin, dadagdagan din ang share natin sa national income. Sino-sinong tatanggi dyan? Yung Manila lang naman ang medyo nagreklamo dyan kasi dadami daw ang kurakot. Tigilan na nila yung maawa sila sa probinsya. We need the most income that we can get from the national government. Pero yun naman sinasabi ni Vice Mayor Bungguyan na kailangan ng unity para magkaroon tayo ng 4th or 5th district, hindi naman siguro accurate yun. Kasi meron tayong basis na maniwala na yung pag may unity, hindi equivalent sa new district yun. Dahil noong 1998, Davao City elected practically one party. Ang mayor noon, si Mayor De Guzman, ang congressman niya sa 1st district, si Mayor Duterte. Naging congressman Rudy Duterte. Pero nagkaroon ba ng 4th district? Nag-file ba si Duterte ng bill creating the 4th district? No. Tapos, noong 2001, nakabalik si Mayor Duterte as mayor, City Hall, in control. Balik si Boy Nograles as congressman. United sila noon, because they were both supporting Gloria Arroyo. So, you have now a mayor, a congressman, and a president under one united coalition of politics. But still, we don't have a 4th district. Naging House Majority Leader si Boy Nograles noong 2004. Hindi din siya nakakreate ng 4th district. Bakit? Because he has to defer kung anong gusto ni Mayor Duterte. Pero kung tignan natin itong mabuti, sinong magkakagusto ng 4th district? I think it will be the Nograles who would want to have a 4th district. For the simple reason, nang mai-elect dyan, malamang Nograles din. You know why? Because ang 4th district will be carved out or kuhaon na siya gikan sa 1st district. So, ang 1st district nahimong duwa. 1st district o 4th district. Kung nahimo na siyang duwa, mangutan na ta, kinsay nag-control sa 1st district. We all know that since 1987, since after Marcos, all elections in the 1st district were won by the Nograles each time that they participate. Isang beses lang sila nawala dyan noong 1998. Si Rudy Duterte ang kumuha kasi walang Nograles na tumakbo. But I will go back to my point. This is well under the control of the Nograles political camp. So therefore, kung diyan ka kukuha ng 4th district, malamang Nograles din ang mananalo sa 4th district because ang 4th district, according to the survey, is best taken from 1st district with Bangkerohan River as the natural boundary. Meaning, poblasyon of Davao City becomes retained as 1st district and your new district, which is the 4th district, is all the areas after Bangkerohan Bridge, beginning from SIR all the way to Talomo and Dumoy. Yan ang 4th district mo. Sino ang malakas dyan? Ang alam ko, hindi si Bungguyan. Ang alam ko, ang nananalo dyan, Nograles pa din. So you have now a scenario of having Boy Nograles for congressman first, Carlo Nograles congressman fourth. So sino ang ayaw pumayag dyan? Kilala niyo siguro sinong ayaw ng ganyang senaryo. So I don't think Bungguyan has read his politics very well. Abi na ko sales kuan ba? Pildi man tahan ni congressman ba si imo lang ta atong district. Water district. Parang ginawa kita ito kapugan rough, no? May po ito mga pautan ang ato sa ato mga bisita nga si Kagawad Alex Salagon o Fer Bodes. Parang di naman kita ito kapugan. Kasi kaya doon na pa yung kapuno. Mga mensahe si Kagawad Alex sa Kato lang, pasalamat ko nga you invited me here. I hope in the future, always ready to respond to your call. Okay. So, si Server? Nasa na tayo, 4th week of our campaign. It's good to note na hindi siya naging problematic. Kaya lang medyo katulugo ng mabandya kaya walay excitement.
ang uban diha murag hinay ang ang negosyo kay wala masyadong wala yatang masyadong nagpapasikat. But I hope Davao City will be better after this election. Kung wala namang problema, di wala naman siguro dapat palitan. Pero sa District 2, ewan ko if that will be the same. Anyway, I am happy that we are helping serve the needs of the public in terms of political education. Salamat, Rafi. Salamat, Saldi. Okay, amaton ni Alex Salagon. Imbitahan na to siya gusto. Ayaw ka-goal, kaya doon na patay tulo kasi mana o na mo manambog ng lugay nun. Anyway, dagan salamat pag-usap Mr. Alex Alagon and Mr. Bermudez. And gusto lang ako pasalamatan, Sals, no? Ang naghimo sa atong set, si Jack ug ang nag-makeup ka nato, si Kata Galinito. And happy 60th birthday to my friend Anisito Chito Navarra. Dual citizen ka na dong, no? Filipino citizen o senior citizen ka na. Og tungod wa naman tayo oras kaninyo galas kahanginan, Rafi Bermejo nagingon, dagan salamat kaninyong tanan. O siyempre sa itong mga televiewers, Bombet and Matid Castillo, inyong alagad, Saldi Chato, Magadlaw. Kalambuan, Dalatana.